Ayaw mo pa ring magising ha, Gomer? Bulyaw ng kanyang inang sa Aling Nieves. Nagpapakulo ito ng tubig para sa paggawa ng kapeng maiinom nila sa umagang iyon. Nanang naman, masakit pa yung ulo ko. Kasalanan ko ba kung bakit may hangover ka? Nadalo sa piyestahan at maglalasing. Tapos, pag-uwi, sa akin pahingi ng pambili ng asukal para magkape. Wala eh. Natalo ang aking tandang nay. Busbiyaya pa naman ako kung tumayo. Malas ka kasi. Lagi na lang. Ang layo mo sa anak ni Hilda. Kita mo naman hindi ba? Ang laki ng bahay nila dahil sa galing ni Baldo kumilatis ng kalaban. Kaalam niya kung ano ang ilalaban kapag maliwanag ang buwan. O kung kadiliman man ang buwan. Sus, nanang. Kilalang mandaraya ang Baldo na iyan. Huwag ako. Kaya ayos lang na matalo ako. Ang mahalaga ay hindi ako nang aargabyado sa kapwa. Mas lalong nanggagalaiti si Aling Nieves dahil sa prinsipyo ni Gomer na hindi matatawaran. Umalis ng maaga si Gomer para puntahan ang kanilang sakahan. Hindi naman talaga siya hilig sa sabong kung tutuusin. Ngunit dahil sa pinsan niyang mapilit na sumama siya tuwing pintakasi sa bayan, ay naggagayak na lamang siyang sumama dito. Lalo na at may malamig na bera na naghihintay doon. Yun lagi ang panlibre ng kanyang pinsan kaya taon-taon. Tuwing may pintakasi, ay lagi siyang kasama ni Berto. Hanggang sa nagkaroon siya ng interes sa sabong. Ngunit nakailang taya na siya ay lagi pa ring talo. Buong maghapon siyang nag-aararo sa kanilang maisan. Sinadya niyang magpagabi dahil kabilugan na naman ng buwan sa gabing iyon. 6:30 na siyang tumigil sa pag-aararo. Sa gabing iyon ay dadalhin niya ang pauwi ang alagang kalabaw na si Hercules. Pagod siya at nasa 1 oras bago pa marating ang kanilang bahay sa baryo. Kaya minabuti niyang sumakay na lang kay Hercules. Nakatingala siya sa kawalan habang nag-iisip ng malalim. Sana, magkaroon din ako ng mutya ng ipo-ipo, kagaya ni Lolo Enting nung buhay pa siya. Mula sa sariling sambit niya. Noong kabataan niya ay naalala niyang sobrang sagana nila sa lahat ng bagay. Maraming pera at negosyo ang kanyang lolo na may dugong Kastila. Kahit sobrang istrikto at sugarol, ay lagi namang panalo sa sugat, lalo na sa sabong. Ang pagkakaalam niya ay dahil may taglay na mutya ang kanyang lolo. Dinig niya ang pangilang kidlat, kaya halos lahat ng alagang tandang ay ganadores. Kaso lang ay ayaw nitong ipagsabi ang tungkol sa hawak nitong mutya. Dahil bawal malaman ng iba. Ngunit namatay ang kanyang lolo Enting noon dahil natamaan ng tari. Hindi na ito umabot pa ng ospital. Sa layo nga naman nila sa ospital at sa sobrang delikado ng tari ay malamang hindi talaga ito aabot pa ng buhay. Wala man lang may nakapagmana ng anting-anting na taglay nito. Kaya nang gamitin ng kanyang tatay sa sabong ang mga manok nito ay naubos lamang. Pati ang naiwang pera ng kanyang lolo. Tanging ang sakahan na nabili ng kanyang lolo Enting noon ang natira. Sana magkaroon din ako ng mutya kagaya ni Lolo Enting noon para hindi na magtatalak si nanay sa akin. Anya ulit sakay ang kalabaw. Saktong may nakita siya sa papawirin na nahulog sa lupa. Iyon ay parang bulalakaw at sobrang bilis na wala sa kanyang paningin. Ilang sandali pa ay may narinig siyang matanda na tila nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Nagmadali siyang bumaba sa kanyang alagang kalabaw at hinanap ang pinagmula ng boses ng matanda. Lolo, nasaan ka?
Tawag niya rito. Nandito ako. Tulungan mo akong makaakyat sa taas. Parang awa mo na. Pakiusap nito. Mabuti na lang at lagi niyang dala ang kanyang flashlight. Lalo na kahit sumilay na ang kabilugan ng buwan, ay madilim pa rin sa parting iyon. Dahil sa kasukalan ng mga malalaking puno. Kamuntikan pa siyang mahulog din sa hukay na iyon, kung hindi sumigaw ang matanda. Naku, tumingin ka dito sa dinadaanan mo. Baka malaglag ka rin. Sigaw nito. Tsaka lang siya napayoko at nakita ang matandang lalaki na halos puti na ang lahat ng buhok nito sa ulo. Lolo, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Naaksidente ka tuloy. Aniya. Tulungan mo akong makaakyat. Tanging hiling nito. Agad siyang naganap ng paraan kung paano makaakyat ang matanda. Madali niya itong nagawa ng paraan. Mabuti na lang at maraming naglalakihang baging sa parting iyon. Kaya iyon ang nakatulong upang maiakyat ang matanda. Lolo, huwag ka na sunod maglakbay sa kagubatan kapag paggabi na. Ano kung may ahas, tapos wala nang ibang dumaan dahil gabi na? Nag-aalalang wika niya sa matanda. Nagugutom ako. Anging sagot nito. Napakamot siya ng batok. Saan naman siya kukuha ng ipapakain dito? Wala nga siyang kain at kanina pa kumukulo ang kanyang tiyan. Mabuti na lang at naalala niyang may baon siyang tubig at nasa kanyang bag na nasa kanyang likod. Agad niya itong kinuha at ibinigay sa matanda. Uwi pa lang kasi ako ng bahay, Lolo. Pasensya ka na. Ito, uminom ka ng tubig baka sakaling maibsan ang iyong gutom. Aniya sa matanda. Kinuha naman ito ng matanda at niyarok hanggang sa maubos. Mukhang gutom ka nga talaga, Lolo. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Tanong pa niya sa matanda. Hindi na. Ayos na ako. Kasing bait ka rin ng lolo inting mo. Kilala mo si Lolo? Kilalang kilala dahil magkaibigan kami nung kabataan niya. Ganun ba? Hindi madalas ka noon sa bahay. Kilala ka ni tatay? At bakit kilala mo ako? Hindi rin. Oo, lagi ako noon sa bahay niyo. Ngunit hindi ako kilala ng iyong ama. Dahil sa lolo inting mo lang ako nagpapakita noon. Isa akong engkanto Gomer. Sa sinabing iyon ng matanda, ay tila nagsitayuan ang balahibo niya sa buong katawan. Kinalabutan siyang bigla at tadlangmik ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung nagbibiro ito. Ngunit pakiwari niya hindi naman ito masama. Mabuti akong kaibigan, kaya umiling ka at ibibigay ko agad sa iyo hanggat makakaya ko. At kung mahirap man yan, edi sa susunod na pagkakataon ko na lang ibigay. Basta humiling ka. Teka lang, matanong lang kita, Lolo. Ikaw bang nagbigay ng mutya kay Lolo din? Totoo ba ang bagay na iyon? Abay, oo. Iyon ang nagpayaman sa inyo. Kaya lang abusado ang iyong ama. Kaya nawala lahat ng yaman na iniwan ng iyong lolo. Pero pwede naman kitang bigyan. Anong gusto mo? Mutya ng gabi, ng ipo-ipo, hangin lang kidlat. Lahat iyan ay mabisa sa sabong. Kaya kung walang talo at laging liyamado ang hawak mong tandang panabong. Sobrang nasabik ang binata sa narinig mula sa bibig ng engkanto. Kung mangyayari ang palaging panalo niya, ay tiyak babalik na ang dating ugali ng kanyang mama. Yun kasing marami pa silang pera at ari-arian, ay napakabait at masayahin ito. Ngunit nang malimas lahat ng kanilang pag-aari dahil sa sugal, ay naging bungangera at bugnuti na ito.
Lolo, pwede bang mutya ng ipo-ipo? Tanong niya. Walang problema. Wika nito sabay dukot sa bulsa. Nang nasa palad na ito ng matanda, ay pumikit ito at may inusal na panalangin. Pagkatapos ay inihipan ang isang bilog at itim na bagay, nagabutil ng munggo sa laki. Paikot-ikot ito sa ere na sa mismong harapan niya na tila ba ay pinapaikot ng munting-munting ipo-ipo. Hulihin mo, Gomer. Iyo na iyan. Hindi na kita paghihirapan pa. Wika ng engkanto. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong niya. Kunti lang ang may taglay ng ganitong mutya kasi nga mahirap itong mahuli. Kapag may nakita kang ipo-ipo na nananalasa ay habulin mo. Dahil taglay niyan ang mata na siyang magbibigay sa iyo ng kakaibang liksi, bilis at lakas sa lahat ng bagay. Ngunit bihira lang ang pinapakitaan ng gabutil na bagay na iyan. Kahit kaming mga engkanto ay nag-aagawan at minsan ay hindi pa makakahuli. Litanya ng matanda. Napakaswerte ko at nagbigyan ako ng ganitong bagay. Tuwang wika niya. Nakita ko kasi na taglay mo ang kabaitan ng kagaya ng iyong lolo Inting. Kaya kung paano ko siya tinulungan noon, ay ganun din kita tutulungan. Lalo na at pumasa ka sa pagsubok na ibinigay ko sa iyo. Kung sa iba mangyayari yun ay malamang matatakot sila o di na lumalapit o hanapin ang isang nilalang. Lalo na't nasa masukal na kagubatan ito. Ay hindi talaga ako matatakot, Lolo. Lalo na kung boses ng matanda. Kawawa naman. Napangiti ang matanda sa sinabi niya ngayon. Oo nga pala, ako si Mitok. At kung may kailangan ka, pwede mo akong tawagan. Hinda kitang tulungan anuman iyon. Talaga, Lolo Mitok. Salamat, Lolo. Saan ka nga pala nakatira? Nakita mo ba ang malaking puno ng nara na yan? Diyan ako nakatira. Pero kung sakaling kailangan mo ko, ito, ibibigay ko sa iyo. Hipan mo lang ito at nasa harapan mo na ako agad. Akala ko number binigay. Wika nito sabay abot ng isang kwintas na hugis at sulok. May mga marka ng literang hindi niya maintindihan at lalong hindi niya mabasa. Nasa gitna ay nakaukit ang isang mata ni parang araw. Salamat, Lolo Mitok. Ano naman ang bagay na ito? Tanong niya sa matandang engkanto. Yan ay isa sa mga anting-anting ko. Nakipaglaban ako niyan sa isang higante para mapasahakin lang ang proteksyon na yan. Napakaswerte ko sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Wika niya sabay tingala. Maraming dalangan ting-anting na yan. Maging ang mutya naman ng ipo-ipo na hawak mo ay magagamit mo rin yan sa sarili mo, Gomer. Kapag nagumpisa ka ng umangat, maraming mata ang maiinggit sa iyo. Maraming taong may masamang hangarin sa pamilya mo. Kaya magmatsyag ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Malapit man yan o hindi. Dahil kasabay ng pagbabago ng takbo ng buhay niyo, ay ang ugali ng mga taong nakapaligid sa iyo. Bilin ng matanda. Bago lubusang nagpaalam sa kanya. Sa isang kisap mata lang ng kanyang mga mata, ay nawala na agad sa kanyang paningin ang matanda. Nasaan na yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Karamdam niya ay panaginip lang lahat. Biglang sumagi sa utak niya na subukang hipan iyan. Isang ihip nga lang niya ay biglang lumutang ang tanda sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo? Kausap lang kita kanina. Wika ng matanda. Sinubukan ko lang pong mabisa nga. Talaga naman, Lolo. Mabisa nga.
Pinaglalaroan mo ba ako? Ako hindi po lolo, patawad po. Hindi na maulit. Hinging dispensa niya. Nang makitang tila nagagalit sa kanya ang matanda. Pagpahingahin mo ako, Gomer. Opo lolo, patawad po. Muli itong nawala sa kanyang paningin. At sa pagkakataong iyon ay nagpasya na rin siyang umuwi. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay tsaka lang niya napagtanto na sobrang tagal ng kanilang usapan ng matandang engkanto. Tsaka lang din niya naalala na kaarawan pala niya sa araw na iyon. Mag-aating gabi na, tsaka ka pa dumating. Iyan, lasing na yung mga kaibigan at pinsan mo. Kakahintay sa'yo. Pagbubunga nga ulit ng kanyang ina. Bakit, Nay? Anong meron? Bago ka ba? Kahit kaarawan mo, hindi mo maalala. Kasi naman, Nay. Pag-aaga kanina, nagtatala ka. Sino pang makaalala ng kaarawan yan? Matugan ka kasi. Lagi ka na lang talo sa sabong. Kagaya ka rin ng tatay mo. Uwi ka nito. Nay, kaya kaganyan sa amin ni tatay ay dahil nasanay ka noon kay Lolo Enteng na laging panalo. Iba ang lolo, Nay, iba rin si tatay, at lalong iba ako. Pin mo na lang kung anong meron at kakayahan na taglay namin. Palibhasa ay naadi ka sa sabong na laging panalo, Nay. Anya at iniwan na ito. Hindi ito nakaimik bagkos ay sinundan lang siya nito ng tingin. Paapalipit sa kanyang mga kaibigan at mga pinsan. Ang bihira naman ko, Mero. Kanina pa kami dito eh. Lasing na kami at paubos na itong lambanog at whiskey. Tsaka ka lang dumating. Reklamo ni Tibo, isa sa kanyang pinsan. Pasensya na. Nakalimutan ko talaga na kaarawan ko pala ngayon. Nalibang kasi ako sa pag-aararo ng aming bukirin. Maliwanag ang buwan eh. Pagsisinungaling niya. Ang totoo naman ay ibang dahilan kung bakit siya inabutan ng malalim na gabi sa daan. O nga pala, Gomer. Fiesta sa kabilang baryo bukas. Sa baryo El Cuago. Wika ni Stong, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. At kapag may fiestahan, syempre may Pambibiti ni Lando sa usapan. Siyempre maraming magagandang chicks. Mabilis na sagot ni Emil. Alam mo talaga yung taong babaero yun, oh. Hindi babayang pakay natin sa piyestahan, Emil. Saway ni Stong. Tama. Kung may piyestahan, siyempre, may benta kasi. Kaya susubukan nating tumaya muli. Malay natin sa pagkakataong ito ay mananalo na tayo. Wika ni Lando. Yun pala. Kala ko kasi mga chicks eh. Palibhasa ay mga sugarol kayo. Ako babaero lang. Bulong ni Emil. Ay, huwag ganyan pare. Wala kang mapapalaos sa ganyan. Lolokohin ka na, parahan ka pa. Kaya kung ako sa iyo ay itaya mo na lang sa sabong. Kung mananalo ay tiyak na jackpot. Kung matatalo naman ay ayos lang. Pinsa mapunta sa babaeng lolokohin ka lang naman. Litanya ni Lando. Ay nako, huwag na kayong magtatalo sa babae at sugal. Parehong malas sa mga yan. Kaso ay sabi nga nila, mas masarap ang bawal. Kaya bahala na. Sunod tayo sa agos ng buhay. Wika ni Stong. Hindi. Pinapangako ko sa inyo. Bukas, itatari natin ang kaisa-isang tandang na alaga ko. Pupusta kayo ng malaki. Dahil tiyak na malaki ang mapapanulunan nyo. Sabat na rin sa wakas ni Gomer. Oh, maniwala tayo dyan. Mas malas ka pa sa amin eh. Hindi ka naman marunong kumilatis ng manok. Reklamo ni Lando. Hayaan mo na. Sa katagalan naman ay magkakaidaya rin naman ako. Adiyak na mas magiging magaling akong sabungero. Sa ngayon, niwala mo na kayo sa akin.
dahil umpisa na ng magandang buhay para sa ating magkakaibigan. Asa ka naman, Gomer. Kamamaya limas lang ang ating pera sa matamis mong salita. Reaksyon ni Emil. Tiwala kayo sa akin kahit ngayon lang. Kapag pumali ako ngayon, huwag na kayong maniwala sa akin sa susunod. Seryosong magsalita sa Gomer noon pa man. Kaya silang lahat ay suportado siya. Nagpatuloy ang kanilang anuman. At dahil lasing na ang mga ito nang nadatnan niya, ay tinulugan na siya ng mga ito sa kalagitnaan ng kanilang tagay. Ko, mga mahinang nilalang. Wika niya. Hindi na rin siya tumuloy sa pag-inom at iniwan na ang mga itong tulog mantika sa kanilang kubo na madalas ay tambayan nilang magbarkada. Habang nakahiga sa kanyang kwarto, ay hindi siya makatulog at iniisip pa rin ang napaka-imposibleng pangyayari sa kanyang buhay. Dahil sa pagtulong niya sa matandang engkanto, ay nagiging posible ang imposible. Konting trabaho lang at makakamit na niya ang minimiting kaginhawaan sa buhay. Maibalik na rin ang dating marangyang buhay ng kanyang ina. Halos hindi siya makatulog ng gabing iyon. Kakaisip ng posibleng pagbabago sa kanilang buhay. Mag-uumaga na ay dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Napanganahan siya ng kasabikan ng kanyang diwa, kaya hirap siyang matulog. Ngunit pinilit niyang ipinikit ang mga mata at hindi niya namalayan kung anong oras na siyang hinila ng antok at nawala ng ulirat. Ano ba, Gomer? Tanghali na. Kung hindi mo lang kaarawan, ay hindi kayo naglasing kagabi. Kanina pa kita kinuhanan ng banig. Mayo ka nga dyan, tanghali na. Wala ka pang almusal. Ano? Hindi ka rin manananghalian? Galit na bulyaw ni Aling Nieves sa kanya. Nay naman, pagod ako. Kinangako ka daw na sasama sa kanila ni Lando sa kabilang baryo. Ano? Pinagod mo lang sila na papuntahin dito muli. Gayong pagkalayo-layo pa ng mga bahay nila sa atin. Nang marinig niya iyon, ay walang alinlangan siyang tumayo. Lalo pa't naalala niya ang kanilang usapan kagabi. Hindi mo naman sinabi agad, Nay. Nasaan na sila? Ando na sa kubo. Bilisan mong kumain at nakakahiya kung maghintay pa sila ng pagkatagal-tagal. Hindi ka pa naliligo. Ano ba yan, Gomer? Napakapasaway mong bata ka. Hindi niya siya sumagot. Binilisan na lang ang kilos. Napakamot siya ng kanyang ulo. Hindi man lang niya napakain at napaliguan ang kanyang tandang. Ipinangako pa naman niyang ilaban iyon, pati hinimok pa ang mga barkadang makipusta. Anong problema mo? At tila balisa ka? Tanong ng kanyang ama. Nakakarating lang at may taklos pang itak sa tagiliran. Hindi ko kasi napakain ng alagang tandang tatang. Yun lang pala. Kala mo naman kabigatan. Tapos na kaninang umaga. Niliguan ko na rin at pakiramdam ko wag katulad na kayo ng amoy. Alam ko kasing 2 beses ka lang naliligo sa isang linggo. Grabe ka naman sa akin, tatang. Hindi naman totoo yan. Anong hindi totoo? Ikaw kabinata mong tao. Hindi ka marunong maglinis ng katawan mo. Maghanap ka na ng nobya nang sa ganun ay mahiya kang tumabi na amoy lambanog. Magsasalita pa sana siya ngunit humagit na ang kanilang inang mabunganga. Kaya tumahimik na lamang siya upang hindi na humaba pa ang kanilang bangayan. Naghihintay rin sa kanya ang kanyang mga barkada. At tiyak na makakarinig rin siya ng angal mula sa mga ito. Pagkatapos kumain at maligo, ay kinuha na niya ang nakataling tandang sa kanilang likod bahay. Hinimas niya ang likod nito at ipinikit ang mga mata. Ito na ang simula ng ating pagyaman, Tulting. Alam ko na hindi mo ko ipapahiya. Wika niya sa tandang.
May 1 taon at kalahati pa lang niya itong inaalagaan. Artolding ang ipinangalan niya rito. Ginawa niyang mutya ng ipo-ipo at ibinabad sa isang basong tubig. Pagkatapos ay itinagong muli. Ang pinagbabara ng mutya ay siyang ipinaligo niya sa buong katawan ng alagang tandang. Pagkatapos ay hinubad mula sa pagkakatali. Oh, saan mo dadalhin iyang tandang mo? Saway ni Aling Nieves. Iyon ang unang araw ng kanyang pakikipagsapalaran, Nay, at mamayang gabi ay mabibili na kitang muli ng masasarap na ulam. Ano? Tignan mo nga yung manok mo, Gomer. Mukhang hindi porga sa buong buhay niya. Ipang sasabong mo na. Hindi ka kaya pagtatawanan ng mga tao doon? Nay, tawanin mo sila. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Iyan ka na naman sa pagiging mahangin. Bahala ka. Basta wag mong sabihin na hindi kita binalaan. Wika pa nito. Niyaan na lamang niya at hindi na nagkomento pa. Basta ay positibo siyang manalo ang kanyang alaga. Dahil katulong ito sa pagtalo ng kalaban ng kanyang mutya ng ipo-ipo na bigay ni Lolo Mitok. Isang matandang engkanto na dating kaibigan ng kanyang Lolo Enteng. Nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng kanyang mga barkada. Yung iba ay mga pinsan niya lang din. Halina kayo, baka biglang uulan at mukhang maitim ng konti ang mga ulap. Buti alam mo, tiyak na kanya-kanya tayong bitbit ng tsinelas mamaya dahil sa maputik na daan. Ang tagal mo kasi. Kanina pa kami dito naghihintay. Daig mo yata ang isang dalaga kung magayos. Reklamo ni Lando. Pasensya na. Hindi ako nakatulog kaagad kagabi sa sobrang pananabik. Sagot niya. Pananabik saan? Tanong ni Estong. Bigla niyang naalala na bawal ipagsabayang tungkol sa kanyang hawak na mutya. Kaya naganap siya ng dahilan upang hindi ang mga ito magtaka. Sabik na makakita ng magagandang chicks. Yun naman talaga, diba? Oy, naku Gomer, nakakalito ka. Akala ko ba siguradong panalo ng tandang mo? Bakit ba hindi ka sabik na mahawakan ng panalo mo kung sakali? Hindi siya sumagot sa tanong ni Emil. Alam niya at positibo siya sa kanyang sarili na mananalo ang kanyang alaga. Habang naglalakad ay panay ang tanong nila Emil kay Gomer kung ano ang nakikita niyang sinyales sa kanyang tandang at nasabi niyang mananalo ang kanyang tandang sa unang pagkakataon na mailaban ito sa sabong. Hindi kayong maraming tanong, basta maniwala na lang kayo. Tila naiinis na wika niya. Hanggang sa marating nila ang sabungan, ay paulit-ulit ang pagdududa ng mga ito. Isang mananari ang lumapit sa kanya. Ito rin ang humanap ng pantapat sa kanyang tandang. Pagkatapos ay inipon na ng kasador lahat ng posta upang ibigay sa asensista ng sabungan. Hindi ang kanyang tandang ang unang mapapalaban. Ngunit nakahanay na ito. At ito ang pang-apat na makipaglaban sa rueda ng sabungan. Pag ang lagaro natin ay sabay matatalo, yari tayo. Sinasabi ko sa iyo yan, Gomer. Wika ni Emil. Sus, akala mo naman kung may kalakihan iyong logro mo. 500 lang naman. Anong lang naman? Napakalaking pera na yan. Bus biyaya na nga yan. Kung tutusin ay marami na akong mabibili sa pera kong yan. At nasasayangan ka. Hindi pa naman siguro bawiin sa kami ng asinsista. Ay, hindi, wag. Mabilis na sagot ni Tibo. Yun naman pala, ang ingay mo. Pagkat negatibo mo pa naman. Galit na wika niya rito. Tumahimik na lang din ito at naghintay na lamang sa laban ni Toldeng, ang tandang ni Gomer. Walang pag-alinlangan sa isipan ni Gomer dahil alam niya na totoo ang pangako ng matandang engkanto. Sa ilang oras nilang paghihintay ay sa wakas
makikita nila ang laban ni Tolding. Sabik na sabik si Gomer na makita ang alaga na lumaban sa unang pagkakataon. Oo, wagsak agad. Yung talisayan na yan. Palo yan sa sweater na tandang ni PO3 makabuhay. Dinig nilang wika ng isang lalaki na nasa kalagitnaan ang edad. Mukhang kulang sa vitamina at pagkain. Ang talisayan na yan. Grabe. Hindi mo lang naawang may-ari niya. Una naman ang isa. Tawanan ng iba. Samantalang ang ibang mga Kristo ang mananaya sa paligid ay abala sa pagpapalista ng kanilang logro o posta sa sabong. May logro sa dihado at meron din sa liyamado. Merong sa pusyam, meron ding dublado at bes at jes. At dahil sigurado si Gomer na panalo ang kanyang tandang, ay sa liyamado ang kanyang logro. Dublado iyon. Inubos na niyang itaya ang kanyang 10,000. Tiyak di naman siyang malaki ang inihandang logro ng kanyang kalaban. Lalo na at isa pala itong PO3 na pulisya. Maging ang kanyang mga kaibigan at mga pinsan ay sumunod sa kanya. At kagaya ng kanyang pusta ay dublado na rin ang mga ito kahit na nag-aalangan. Huwag kayong matakot. Hindi niyo pagsisisihan ang pagsunod niyo sa aking payo. Anya. Nung magsimula na ang sultadahan, ay unang palo pa lang ay agad kakitaan ng lamang ang ordinaryong tandang ng talisay ni Gomer. Oh, manis kayo ngayon. Masayang wika ni Gomer. Huwag kang pa siguro dahil nagsisimula pa lang ang laban. Ilin lang ka lang nitong alaga ko. Wika ng PO3. Sige, liwalaan mo lang ang nais mong paniwalaan. Basta sinasabi ko sa'yo, ang aking tandang ang magwawagi sa laban na ito. Paniniguro niya. Tinawanan lamang siya ng ibang naroon at maging si PO3. Tahimik lamang ang kanyang mga kaibigan na nahihiya sa posibleng kabiguan ni Gomer. Pawis na pawis ang mga ito kasi iniisip nila na kabiguan niya ay kabiguan nilang lahat at maging ang kanilang pera ay doon rin nakasalalay. Sa pula! Sa puti! Sigaw ng mga nasa loob ng sabungan. Hindi na nagkaintindihan ang mga nasa loob sa ingay ng hiyawan nang muling magsultadahan ang dalawang tandang. Naging matindi ang labanan ng dalawang tandang. Kung sa pisikal na pangangatawan ng pagbabasihan, ay talagang dihado ang manok ni Gomer. Halatang kulang nga ito sa mga bitamina at kung anong pang maintenance ng mga alagang tandang na pansabong. Ganon pa man ay kinalabutan ng mga naroon nang makita ang bilada ng tandang ni Gomer. Maging ang pulis na may-ari ng tandang na sweater ay napatunganga na lang at hindi na nakaalis sa kinatatayuan nang makita ang galing ng talisayang tandang ni Gomer. Sobrang taas ng lipad ng tandang ni Gomer at nahihirapan ang sweater na tandang natamaan nito dahil sa liksi at taas ng lipad nito. Lalo pa itong naistatwa at napatakip ng bibig nang matamaan ng tari ang alaga nitong sweater. Nakita niyo yun? Hanip sa galing itong alaga kong talisayin. Pag-iyayabang pa niya. Kaya pasyensya ka na PO3 makabuhay. Bukang akin ang araw na ito. Wika niya. Halatang piko ng mukha ng pulis at halos kainin nito si Gomer. Ilan pang salpukan na tuluyan ang bumagsak ang tandang ng kalaban. Halos sabay na napatalon sa tuwa ang lahat ng barkada ni Gomer. Hindi lang sa tuwa na panalo ang kanilang tandang, kundi dahil sa pusta nilang ubos biyaya na naging doble. Dahil sa pagkabanalo ng tandang ni Gomer. Ayos tol, panalo tayo. Masayang wika ni Tibo. Sabi sa'yo ayaw niya kasing maniwala. Wika niya. Hindi niya tinangkap ang ilaban muli si Tolding
sa araw na yon. Kahit maraming nakikiusap na ilaban niyang muli dahil ang galing nito sa sultadahan at ang tayog ng lipat. "Bukas na ulit!" sigaw niya. Pagkatapos kunin ng panalo ay agad din silang umuwi. Bit-bit ang bihag at si Tulding na kanyang alaga. Hindi matatawaran ang kalagayahan ng buong barkada dahil sulit ang layo ng kanilang nilakbay. Maging ang pusta nila sa tandang ni Gomer. "Hindi ko akalaing ganun kagaling ang manok mong talisayan, Gomer. Palakala ko talaga nung unang laban pa lang. Talo na tayo. Ang galing pala ng alaga mo," wika ni Emil. "Wala kasi kayong tiwala sa akin eh," sagot niya. "Hindi naman namin nakikitang hinahasa mo yung si Tulding. Akala namin pang-alaga lang yan, hindi pa nabong," sagot naman ni Lando. "Bukas ba? Lalaban ulit si Tulding?" tanong naman ni Tibo. "Siyempre, magiging tanyag na tandang si Tulding sa lahat ng kabaryuhan. At siya ang magiging daan para yumaman tayong magbarkada. Walang iwanan." Masayang wika niya. "Bakit parang sigurado ka sa mga sinasabi mo, pare? Saka ngayon ko lang nakikita ang isang Gomer na sobrang positibo pagdating sa sabong." Unaan ni Lando. Ngumiti lang siya dito. Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa mutya. Bili na rin iyon ng matandang engkanto. "Nga pala, mamayang gabi ba? Maharanahin nating muli si Lalin. Ilang araw ka nang hindi nakabalik sa panliligaw. Baka mamaya magulat ka na lang hindi ka na pwedeng umakyat ng ligaw dahil may nobyo na." Paalala sa kanya ni Emil. Si Lalin ay mahigit 6 na buwan na niyang nililigawan. At halos ilang beses na rin nila itong naharana. Kaso ay mukhang malabo siyang makapasa sa ama nitong daig pa, ang inspektor. Kung kumilates mula ulo hanggang paa. "Hindi na muna, papayaman mo na ako." Seryoso niyang sagot. "Seryoso ka? Paano kung hindi ka yayaman?" tanong ni Tibo. Di wala. Nakita niyo naman ang ama ni Lalin. Mukhang pera iyo. Kung pang insulto, akala mo naman hindi nakaapak sa lupa. Angil niya. Hindi na kumibo pa ang mga ito. Saksi ang kanyang mga barkada kung paano siya maliitin ng ama ni Lalin. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa dalaga at sa ina ni Lalin na laging nakaintindi sa kanya, at laging humihingi ng paumanhin sa kilos at bibig ng asawa, ay patuloy pa rin ang kanyang panliligaw sa nasabing dalaga. Pagkarating sa kanilang bahay ay itinali niya ang kanyang tandang. At pagkatapos ay inutusan si Lando at Emil na bumili ng isang kahang beer. Mag-iinuman silang magkakaibigan. Pasasalamat sa panalo ng kanyang alagang tandang. Inabot na rin niya sa kanyang ina ang kalahati ng kanyang panalo at ang bihag na tandang. "Aba, swerte ah. Salamat naman at naalala mo akong bigyan ng pera." Wika ng kanyang ina. "Nay naman, ang daming sinasabi. Salamat lang, ayos na. Sige na, pakiluto nitong bihag, Nay, na tandang para may pulutan kami." Pakiusap niya sa ina. Wala itong reklamo at mabilis ding kinuha ang bihag. Sa limit nilang tinatambay ang kubo sila masayang nagiinuman. Sobrang ingay din nila at kung saan-saan napupunta ang kanilang usapan. Nang biglang naihi si Gomer, kaya umikot ito sa likod ng kubo. Marami-raming bote na rin ang kanyang nainom. Sipol-sipol pa siya habang nakapakita mga mata. Nang biglang bumungad sa kanyang harapan ng matandang si Lolo Mitok. Nagliwanag ang anyo nito sa dilim. "Ay, ano ba yan, Lolo Mitok? Nagulat naman ako sa iyo." Reklamo niya. "Bakit ka nandito, Lolo? Di ba dapat hipan ko muna itong kwintas bago ka magpapakita sa akin?" Tanong niya sa matanda. "Kung ikaw ang may kailangan sa akin, ngunit ako ang may kailangan sa iyo.
Hindi mo kailangang hipan pa yan. May kailangan ka sa akin. Ano po yun, Lolo? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang mutya at anting-anting ay nangangailangan din ng pagkain upang mapanatiling buhay ang bisa. Pagkain ba? Ay madali lang yan, Lo. Maraming pagkain sa kusina. Pero sa late ng mutya ng ipo-ipo, paano ko naman pakakainin ito? Sandali, pinapangunahan mo naman ako eh. Hindi ko sinabing kanin o yung niluluto. Ay, ano pala, Lo? May tuturo ako sa iyong panalangin. Usalin mo tuwing 3:00 ng hapon at tuwing Biyernes lamang. Kaya mamayang 3:00, puntahan mo ako dito mismo sa puno ng kamyas. Dito mo gagawin ang ritual. Bili nito. Opo, Lo, sige po. Aniya at nagpaalam na dito dahil nagkasiyahan silang magbarkada. Hinayaan lamang siya nito. Halos sa ating gabi na rin silang natapos sa kanilang inuman. Kinabukasan ay maaga rin silang nakising. Una niyang tinungo ang alagang tandang, samantalang ang kanyang mga barkada ay nagkakape. Pinagtimpla ang mga ito ng kanyang ina upang mawala ang mga hangover. Alam niyo kung anong kailangan niyo para matigil na iyang bisyo niyo? Tanong ni Aling Nieves sa mga ito. Ano yun, tiya? Tanong naman ni Emil. Asawa. Magsi-asawa na kayo eh. Malapit na kayong mawala sa kalendaryo. Wala pa kayong nobya. Ano? Bukod kayo sa responsibilidad? Tanong ni Aling Nieves muli. Ay wala po kasing may nakagusto sa amin, Tita Nieves. Sagot rin ni Emil. Sinong magkakagusto kung pareho kayong mga tamad? Maghanap buhay kasi kayo. Ay, ayos na lang po kami sa ganito, tiya. Walang responsibilidad. Bahala nang walang nobya. Sagot ni Isdong. Yan. Yan ang prinsipyo ng mga tamad. Galit na wika ni Aling Nieves. Sanay na silang lahat sa mabungangang ina ni Gomer. Kaya tinatawanan na lamang nila ito. Ay, hayaan mo na lang sila. Kapag mga iyan tinamaan ng isang babae, kita mo, gustahan kung hindi ang mga iyan magtino. Sabat ni Gomer, naggaling sa likod bahay. Kanya-kanyang pamamaalam ang mga ito dahil may lakad na naman sila pagdating ng tanghali. Pagdating sa sabungan, ay kilala na kaagad si Gomer at ang kanyang tandang. Marami ang gustong tapatan ng kanyang tandang, lalo na ang mga datihang ganadores. Walang alam sila Gomer na ang ganadores na makakalaban ng kanilang tandang sa araw na iyon ay dakilang mandaraya. May laso ng tari na ginamit sa tandang nito. Kaya kampante ito na matatalo ang tandang ni Gomer. Ang hindi nito alam ay ang kapangyarihan na bumabalot sa tandang ni Gomer na hindi matatalo kailanman. Maliban na lamang kung hawakan ito at sadyaing patayin. Nang pumesto na ang dalawang tandang sa gitna ng rohida, ay pumesto na rin si Mang Hector na may-ari ng sweater. Ang kalaban ng telesayo ni Gomer. Pulutan na naman tayo mamaya. Wika ni Mang Hector na nakapamewang pa. Hindi kumibo si Gomer. Hinayaan lamang niya ang kayabangan ng kalaban. Nang magsalpukan ng dalawang tandang ay napalakhak si Mang Hector. Hindi may pagkaila na malikseri ng alaga nitong tandang. Ngunit di hamak na mas mataas ang lipad at napakabilis mag-iba ng pwesto ng alagang tandang ni Gomer. Napakamot ng uso si Mang Hector nang makitang tila nahihirapan ng sweater nito. Natamaan ang tari ng talisay ni Gomer. Isang suga pa lang iyan, alaga ko. Wika ni Mang Hector na nakadila at ang mga mata. Pinukos ko sa mga kamay habang nakaharap sa roida.
Walang nganin yan, par. Ito talagang alaga namin, tiyak na hindi magpapatalo. Kaya huwag kang magkakasiguro. Wika ni Lando. Ganoon. Wes, sisiguraduhin ko sa'yo na isang tira lang ng alaga ko sa tandang nyo. Siguradong bagsak agad ang tandang yung walang kalidad. Makasiguro naman ito. Bulong ni Tibo. Tingin mo matatalo tayo? Ang laki pa naman ang pusta ko. Wika ni Istong. Siyempre hindi. Wala ka bang tiwala kay Tudling? Inis na tanong ni Gomer kay Istong. Ayaw niya na pagdudahan ang kakayahan ng kanyang tandang. Lalo na at alam niya kung ano ang bumabalot dito. Isang palo ni Tudling sa kalabang sweater at hiyawan na ang lahat. Sobrang lakas niyon kaya hindi nakabangon ang kalaban. Halos lumuwa ang mga mata ni Mang Victor nang makita ang kahinaan ng kanyang alaga. Hindi. Isa itong pandarambong. Isang pandaraya. Bakit yung hinahayaan ng ganitong kalakaran sa sabungan? Galit na tanong nito. Is ka lang po ba, Mang Hector? Lakas ng amoks mong mangbenta nga. Sige nga, anong bandarayang sinasabi mo? Tanong ni Lando sa kalaban. Huwag ako. Nilagyan niyo ng laso ng tari ng inyong tandang. Kaya bumagsak agad ang aking alaga. Bandaraya kayo. Sigaw nito. Ay, huwag mo kaming pagbibintangan ng mga gawain mo, Mang Hector. Patas na lumalaman ang aming tandang. Saka wala kaming alam sa mga lason-lason na yan. Gawain mo ba kaya yan? Saka ang tari na nasa paa ng aming tandang ay kay Manong Tupi. Siya rin ang naglalagay niyan sa paa ng aking alaga. Siyang tanungin niyo. Wika ni Gomer. Abay, patas akong nagtatrabaho dito. Sa tagal ko nang naging mananari ay hindi pa kahit minsan nabahira ng pagiging mandaraya ang aking pangalan. Paninindigan ni Mang Tupi. Narinig mo yon, Mang Hector? Nung ni Gomer na may bahid ng pang-uyam. Halos sumusok na ang ilong ni Mang Hector sa galit. Samantalang, tuwang-tuwa ang mga Kristo sa likod ng tandang ni Gomer. Malaki-laki rin ang ipinusta ng mga ito dahil nakita nila kung paano ito lumaban kahapon. Paano ilalaban ba natin muli si Tudling bukas? Tanong ni Lando kay Gomer. Oo naman, syempre. Pero mamayang gabi, wala munang inom. Wika niya. Abay, bakit? Kung kailan marami na tayong pera. Reklamo ni Emel. Abay, samahan niyo muna ako sa bahay nila Len. Ilang araw na akong hindi nakadalaw roon. Baka manggugulat na lang ako may namamanhika na palang iba sa babaeng aking iniirog. Wika nito. Asus, kapag marami ka ng pera, babae na mismo ang nag-aabol. Wika ni Dante na noon pa man ay ayaw na kay Lalin para sa kanya. Bakit ba kaibigat ng dugo mo kay Lalin? Iyon ang napiling mahalin ni Gomer. Kumabait at mahinay ng babaeng yon. Isang dalagang Pilipina na tunay. Wika ni Emel. Mukhang pera naman ang ama ng babaeng iyon. Sarap lasunin. Inis na wika ni Dante. Ang sama nito. Kung ikaw kaya ang ama ng isang babae, hindi mo kaya hangarin na magkaroon sila ng magandang buhay. Intindihin mo rin ang panig ng isang ama. Wika ni Gomer. Oo, kaswerte na Lalin kung ikaw ang pipiliin niyang maging kasama sa buhay. Napakabait at napakamaintindihin mo. Pero akala ko ba'y magpapayaman ka muna bago ka papakita doon? Tanong ni Istong. Binula pa ako ng mga lokong ito. Oo nga, di ba sabi ko sa inyo, pag mayaman na, bakit? Marami na akong pera. Halina kayo,
Uwi na tayo. Iyaya niya sa mga ito. Habang naglalakad pa uwi ay sobrang ingay nila. At kung ano-anong topiko ang kanilang pinag-uusapan. Biglang napansin ni Gomer ang isang lalaking malaki ang tiyan. Nakapamewang ito habang kausap ang lisensista ng sabungan. Kilala niya ito sa tindig pa lang. Kahit nakatalikod ay alam niyang si Mang Hector ito. At hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan sa mga sandaling iyon. Mahimik kayo. Mukhang may kakaiba sa dalawang ito. Saway ni Gomer sa kanyang mga kasama. Halos sabay din ang mga itong natahimik. Naggubili sila sa isang napakalaking puno ng nara na kanilang nadadaanan. Kahit 3 tao ang yayakap sa punong iyon, ay hindi aangkop dahil sobrang laki na ng puno na halos ilang dekada nang nakatayo roon. Bakit dito? Baka maingkanto tayo dito ah. Reklamo ni Emil. Takot ka pa talaga sa engkanto. Mukha mo nga. Mukha ng tikbalang. Natatawang saad ni Lando. Walang maingay ano ba? Saway muli ni Gomer. Bakit ba? Tanong nila na halos sabay-sabay. Kita niyo yung madadaanan natin. Di ba si Mang Hector yan? Ano kayang pinag-uusapan nila ng asinsista? Tanong ni Gomer. Papa sila natahimik nang biglang tumaas ang boses nito. Paglagi ng talo ko, hindi ako papayag sa ganito. Bakit wala kang nagawa? Pwede mo namang sabihin mo lang na hindi ibinigay ng ibang pera nilang ipinusta, di ba? Galit na singhal nito. Anong silbi ang pagiging magbayaw natin? Kung hindi ka naman pala makakagawa ng paraan. Wala na. Wala kang pera nang nawala sa akin. Wika pa nito. Ikaw kasi Kuya Hector, sobrang madaya mo. Nakarama ka tuloy. Lumaban ka kaya ng patas. Hindi yung lagyan mo pa ng matinding laso ng tari ng iyong tandang. Hindi magandang gawain yun kuya. Mali na nga itong sugal na pinasok natin. Idagdag pa talaga ang pandaraya. Wika ng asinsista. Nagtinginan silang magbarkada dahil sa kanilang narinig. Kaya pala kumakapang ako sa ito tungkol sa panlalason ay wagas. Iyon pala ay gawain ito iyan. Narinig nyo? Nilagyan nila ng laso ng tari ng kanilang alagang tandang. Bulong ni Emil. Halos katulad ang kanilang reaksyon. Parang gusto nilang sugurin ang mga ito para sumbatan. Subalit pinigil iyon ni Gomer. Sa utak niya ay malamang isa ring pandaraya ang kanyang ginawa. Ang paggamit ng mutya sa sabong ay tila hindi tama. Dahil hindi rin malamang ito patas para sa kalaban. Hayaan nyo na. Umuwi na lang tayo. Anya. Sigurado ka, ididihado tayo. Reklamo ni Lando. Paano naging dihado tayo? Tayo ang nanalo. Nasa kami mo na nga tong bihag natin, oh. Paalala ni Gomer. Oo nga pala, hindi uwi na. Saan naman tayo dadaan makikita nila tayo? Tanong ni Lando. Hindi naman sa kanilang daanan. Anong problema? Ikaw talaga Lando. Minsan naman ay gamitin mo naman iyang kukote mo. Asik ni Emil. Kala mo naman kay talino. Bulong ni Lando. Ano yan? Sabihin mo ulit. Galit na tanong ni Emil. Mahimik kayo. Ano ba? Saway ni Gomer. Lalo na dadaan na sila sa harapan nila Mang Hector. Uy na mga mandaraya. Wika ni Mang Hector na makaraan na sila sa harap ng mga ito. Tignan niyo po ang sarili niyo Mang Hector, oh. Wika ni Lando. Bakit? Yung meron sa akin. Hindi mo nakita. Ayan oh, may tama. Ano man ang ano?
Unot noong tanong ni Hector. Nako, ito talaga si Mang Hector oh. Kunwari pa eh. Tinamaan ka ng sinasabing mangdaraya, di ba? Ikaw kasi ang nandaya. Nilagyan mo ng laso ng tari ng iyong tandang. Ang kaso ay minalas at hindi nakabuelo. Kaya ito na siya. Bit-bit ko na. Magiging pulutan na namin tumamaya. Wika ni Dante. Mga walang hiya kayo. Bulyaw nito. Narinig naming lahat ang usapan niyo, Mang Hector. Kaya hindi mo pwedeng itanggi pa. Sa susunod, hinay-hinay ka sa pangako sa bumabalik sa'yo eh. Sabat ni Gomer. At tinawag lahat ng kanyang mga barkada para umuwi. Hindi na nag-iwan pa ng reaksyon ng iba. Tahimik na lang silang naglalakad pa uwi. Hanggang sa isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Istong. Ano nga kayang meron sa tandang na ito ni Gomer? Parang sinaniba ng kung anong elemento. Ang tapang, ang galing at ang talino pa. Hindi umimik si Gomer at nagkunwaring walang narinig. Kanya-kanyang ekspekulasyon lang ang lahat. Kahit ano pa man, napakaswerte natin dahil may tandang si Gomer na siyang nagbibigay sa atin ng malaking biyaya. Wika ni Lando. Kaya dapat ay tulungan niyo akong alagaan si Tudling. Lahat naman tayo ay nakinabang sa kanya eh. Wika ni Gomer. Oo naman, alagaan namin si Tudling dahil siya ang magpapayaman sa ating lahat. Wika ni Lando. Masayang samahan ang meron silang magkakaibigan. Kahit kailan na hindi pa nagkaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan. Desisyon ng isa ay desisyon ng lahat. Ito lang iwanan sa oras ng problema. Iyon ang kanilang pangako sa isa't isa. Alas 6 ng hapon ay nasa bakuran na sila ng bahay nila Lalay. Bit-bit na ni Istong ang gitara at dahan-dahang kinuskos para sa umpisa ng kanilang harana. Iyon ay tugtugin na kinanta ni Jerry Anga. Ikaw ang dahilan. Ang paboritong awitin ni Gomer sa kanilang kapanahunan. Inumpisa niya itong kantahin sa unang saknong. Bakit ba pag ika'y nagkikita, puso ko'y kumakaba? Iyong hirit pa lang na may papikit-pikit pa ng mata. Dalang-dala ang lahat ng kuskus pa lamang ng gitara. Saktong pagbukas ni Lali ng kanyang bintana, nang biglang umihip ang napakalakas na hangin. Tila ba kakatuwang na pangyayari na sa loob lamang ng bakuran ang ikot ng napakalakas na hangin iyon. Hindi na malaya ng magbarkada ang isang sanga ng punong mangga na nabali at sa kanila ito bumagsak. Mabuti na lamang at hindi iyon gaano kalaki. Ngunit tinamaan pa rin ang batok ni Gomer. Dahilan kung bakit nawalan siya ng malay. Nagising siyang nakahiga sa berahan ng bahay nila Lalin. Inikot niya ang kanyang tingin at saktong tumigil iyon sa dalawang pamilyar na mukha. Si Lalin at ang estranghero nitong manliligaw. At dahil may magarang kotse, ay ito ang pinaboran ng ama ni Lalin. At nais na pakasalan ng dalaga. Kahit pa hindi nito alam kung saan galing ang binatang ito. No basta na lang nakarating sa kanilang baryo at umakyat ng ligaw sa dalaga. Nung nanliligaw siya kay Lalin at wala pa itong estrangherong mayaman, ay minsan ay inahayaan na lang siya ng ama ni Lalin na umakyat ng ligaw o mangharana sa dalaga. Ngunit nung dumating si Lokran, ay bigla na lang nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Parang ayaw na nitong makita siya na umakyat ng dalaw sa dalaga. Ngunit hindi siya sumuko sa panliligaw at pagpapakita ng tunay na hangarin niya sa dalaga. Hindi siya nagpapatinag sa mayamang binata na kanyang karibal na tila hinugot mula sa kung saan. Masakit ba sa'yo, Gomer?
Tanong ni Emil. Wala naman. Sagot niya na hindi inaalis ang tingin kay Lalin. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sumunod naman dito ang binatang si Lukran. Mabuti at hindi ka napuruhan, Gomer. Sa batok pa naman tumama ang bumagsak na sanga. Wika ni Lalin. Akman itong hawakan si Gomer nang biglang pumasok si Mang Domeng, ang ama ni Lalin. Ano yan, Lalin? Bakit mo hawakan ng lalaking yan? Wala ka bang delikadesa? Ikaw babae mong tao. Galit na tanong ni Mang Domeng. Kaya napaatras si Lalin. Akmang hawakan siya ni Lukran. May sasabihin sana. Ngunit bigla itong natahimik sa baybawi ng kamay. Bigla ito at tila napaso nung mahawakan siya. Bakit? Tanong ni Gomer kay Lukran. Ngunit hindi ito sumagot at matalim ang titig sa kanya. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka. Parang bigla na lang itong nagalit sa kanya. Ngunit hindi siya papatinag. Hindi siya susuko sa panliligaw kay Lalin. Bigla-biglang hindi mapalagay ang binata at balisa ito sa kinaupuan. Panay ang lipat nito sa pasalin-salin sa kung saan ito gustong umupo. Nagaptak ang pawis. Gayong pagkalamig-lamig ng gabing iyon. Nang hindi na ito makatiis ay nagpaalam na itong umuwi. Abot nga ang ngiti ni Gomer. Dahil sa wakas ay masosolo na niyang ligawan si Lalin sa gabing iyon. Wala siyang sinayang na oras. Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong agad niya si Lalin kung sino sa kanila nang manliligaw nitong si Lukran. Ang gusto nitong maging kasintahan. Diretsang tanong na upang hindi na siya umasa. Lalo na at mas malaki pa ang pag-asa ng kanyang karibal kaysa sa kanya na isang ordinaryong tao lamang. Hindi ko naman talaga gusto ang taong iyon, Gomer. Sa totoo lang, simula nang makilala ko si Lukran, ay lagi na lang akong may masamang panaginip. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa taong iyon. Saad ng dalaga. Pero lagi siyang may pasalubong sa tatay mo. Kaya mas gusto ni Mang Doming ang lalaking iyon para sa'yo. Parang kanyang wika dito. Ano nang gagawin ko ngayon, Gomer? Totoong marami na siyang bigay kay tatay. Mga alahas at pera. Yun nga lang, at tinataya lang naman niya sa sabong. Ayos lang sana kung panalo, kaso ay lagi namang natatalo. Baon na kami sa utang na loob kay Lukran. Pagtatapat ng dalaga. Naawa si Gomer sa dalaga nang marinig iyon. Kung pwede lang niyang itanan ito. Ngunit hindi niya iyon gagawin. Ayaw niyang bumaba ang tingin ng mga tao sa dalaga. Malaki ang respeto niya dito dahil mahal na mahal niya ito. Kaya gagawa siya ng paraan kung paano kunin ang loob ni Mang Domen. Kung kahinaan ito ang sabong, ay doon mismo niya ito bibitagin. Natigil ang kanilang usapan ni Lalin. Biglang pumasok ang ama nito. Pinagsabihan siya na kailangan ng umuwi dahil palalim na ang gabi. Agad siyang nagpaalam kay Lalin at ang mga magulang nito. Nasa bakuran lang ang kanyang mga barkada. Naghihintay sa kanya. Habang naglalakad sila sa daan, ay napapansin nilang tila pabalik-balik sila sa isang lugar. Ang ingay niyo kasi. Tignan niyo tuloy. Para tayong naliligaw ng daan. Pabalik-balik lang tayo sa puno ng badyang na ito. Wika ni Gomer. Abay, ilang beses na tayong dumaan dito ah. Ngunit ngayon lang to nangyari sa atin. Una ni Emil. Naalala ni Dante ang kwento ng kanyang lola noon. Sabi nito, kapag daw pabalik-balik ka sa isang lugar at tila hindi ka makausad ay pinaglalaroan ka ng engkanto. Grabe ka naman, bay. Huwag naman kaming takutin.
Wika ni Emil. Di ko kayo tinatakot. Yung sinasabi ko. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit pa tayo naligaw sa pagkakataong ito. Ilang beses tayong napadaan dito. Naalala ni Gomer si Lolo Mitok na isang engkanto. Tiyak na makakatulong ito sa kanila sa pagkakataon na iyon. Kinuha niya ang agimat nakakabit sa kanyang leeg. Naalala niya ang bili ng matanda kapag kailangan niya ito. Inipan niya ang medalyon na nakakabit sa kanyang leeg at agad-agad ay lumantad sa kanyang harapan ng matanda. Tanging siya lang ang may kakayang makakita ng matanda, kaya dumistansya siya ng konti sa nagbabangayan niyang mga kasamahan. Bakit, Gomer? Anong kailangan mo? Tanong nito. Kasi lolo, naliligaw kami ng daan. Kanina pa kami pabalik-balik sa lugar na ito. Ganoon ba? Baliktarin niyo iyong mga damit niyo at tiyak mapuputol ang sumpa. Teka lang. Mukhang may naramdaman akong itim na enerhiya na umaaligid sa iyo, Gomer. Ano pong ibig mong sabihin, Lolo Mito? May engkantong itim na galit sa iyo. Kaso hindi siya makalapit sa iyo dahil sa medalyon ng puting engkanto na hawak mo. Biglang nagaluhan si Gomer sa sinabi ng matanda. May puti at itim pala na engkanto. Noon lang niya iyon nalaman. Sinong itim na engkanto, Lolo? Hindi ko sigurado. Ngunit mukhang may nagustuhan na babae. Tapos, gusto mo rin. Kaya nagagalit ang nilalang na ito. Biglang napaisip si Gomer. Isang babae lang ang kanyang minahal. At isang karibal lang din na kanyang kaagaw sa atensyon ni Lalin. Iyon ay si Lokran. Napaisip siya kung ito ba ang tinutukoy ng matandang engkanto. Gomer, halika na. Nahanap na namin ang daan. Sigaw ni Istong. Dali-dali siyang nagpaalam sa matanda at lumapit na sa mga ito. Hindi niya hinintay pa na may sasabihin ng matanda at baka magtaka pa ang kanyang mga kasama. Anong ginagawa mo dun, Gomer? Para kang baliw na bubulong-bulong. Puna ni Lando. Eto naman, syempre naliligaw tayo. Nananalangin ako. Kita mo, nahanap niyo agad ang daan. Sagot niya. Hindi no. Naligtad namin ang damit namin dahil iyon ang sabi ng lola ko noon. Kaya nahanap agad namin ang daan. Sagot ni Lando. Ganon. Pwede sige. Hili na kayo. Palalim na ang gabi. Mahirap na. Wika niya lamang. Ngunit ang totoo ay iniisip niya ang sinasabi ni Lolo Mito na itim na engkanto. Malakas ang kutob niya na si Lokran ng taong iyon. Nagpapanggap na tao. Ilang sandali pa ay may mandadaanan na naman silang isang malaking puno ng akasya. Inlabutan siya dahil naramdam na naman niya ang enerhiya na nakapalaob sa punong iyon. Alam niya na may nakatira na elemento sa lugar na iyon. Ngunit kailangan niyang tumahimik upang hindi makaramdam ng takot ang kanyang mga kasamahan. Hindi pa man sila nakalapit sa puno nang may biglang sumulpot na isang magandang babae sa kanilang harapan. Tila isang prinsesa at isa lang ang tinitignan nito ng kakaiba. Iyon ay si Gomer, na tila ba inaakit siya nito. Ngunit bigla itong naging balisa, samantalang si Istong ay nagpapapansin sa dalaga. At ito pa mismo ang lumapit dito. Magandang binibini. Huwag naligaw ka sa masukal na kagubatang ito. Gusto mo bang ihatid na kita pa uwi? Mabilis nitong wika. Tila ba takot itong maunahan ang kanyang mga kasamang binata. Talaga ba? Sasama ka sa akin? Tanong ng napakagandang dilag. Hindi. Kulang sasama sa iyo. Biglang saway ni Gomer.
Napatitig sa kanya ang kaibigan na tila ba dismayado ito. Ay, napakamakainggitin mo naman, Gomer. Minsan nga lang ako magkaroon ng pagkakataon na makakilala ng napakaganda at maladyos ang ganda. Hadlangan mo pa. Tumahimik ka, Stong. May anak ka na. Kakapanganak pa lang ng asawa mo. Magluloko ka na agad. Wika ni Gomer. Ginawa niyang seryoso ang kanyang mukha upang maniwala ang nilalang na iyon. Tama, totoo yan. Ikaw talaga, Stong. Uwi na tayo. Umiyak na yung asawa mo sa pag-aalala sa'yo. Wika rin ni Dante. Mukhang nahalata rin ito na hindi ordinaryong tao ang kanilang kaharap. Diretso nga sila sa bahay nila Gomer. At gaya ng nakagawa nila, ay doon lagi sila sabay na natutulog kapag ginabi sila ng uwi. Bakit ang tahimik mo, Stong? Galit ka ba? Tanong ni Gomer. Sinong di yun magagalit? Ang ganda na sana ng babaeng para sa akin na sana iyon. Sumablay pa. Daig niyo pa ang mga magulang ko. Wala naman akong asawa. Naku, Stong. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Nakita mong nasa gitna ng gubat tapos sobrang ganda at ang haba ng bestida. Sobrang gara pa. Tingin mo, normal na tao yon. Saway ni Lando. Malamang naligaw. Tulungan sana natin dahil babae yon. Alam niya namang maraming aswang na gumagala sa gabi. Tapos ang nangyari, ginawa niyo akong may asawa. Angel ito. Pero nakalimutan mo rin yata na marami ring engkanto na gumagala sa gabi. Hindi ka ba nag-iisip? Engkantada ang babaeng nakasalamuhan natin. Wika ni Gomer. Biglang umihip muli ang napakalamig na hangin. May narinig silang kumakanta na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Mukhang gusto tayong malinlang ng engkantadang iyon. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Naintindihan niyo ba? Paalala ni Gomer. Tuloy sila sa paglalakad, ngunit hindi nila namamalaya na wala na sa kanilang likuran si Stong. Napansin na lang nila na nakalampas na sila sa masukal na kagubatang iyan. Saan si Stong? Nung ni Gomer. Tinginan ng lahat, sabay lingon sa masukal na gubat kung saan sila dumaan kanina. Hindi ko napansin, nakala ko nakasunod lang sa atin. Sagot ni Lando. Lagot na, baka niligaw at kinuha na ng engkantada. Wika ni Tibo. Tinawag ni Gomer ang lahat ng mga kasamahan. Lando, unang tawag niya. Nandito ako. Tibo, nandito rin ako. Dante, nandito rin ako. Mel, nandito ako, Gomer. Stong. Walang sumagot. Stong, ano ba? Tawag niyang muling ngunit wala pa ring sumasagot. Napabuga ng hangin si Gomer. Alam niya na siya ang sisisihin sa pagkawala ni Stong. Dahil sa kanya sumama ang tao upang sabayan sa pangaharana. Sa lahat ay ito pa naman ang may responsibilidad. Dahil ito lang ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Kaya nag-alala si Gomer at baka siya pa ang masisisi kung sakaling may masamang mangyari sa kanyang kaibigan. Kaya niyo bang umuwi na kayo na lang? Total ay malapit na tayo sa baryo. Wala na kayong madadaan ng masukal na kagubatan. Anya sa mga ito. Bakit anong gagawin mo? Tanong ni Dante. Hanapin ko lang si Stong. Kailangan ko siyang maibalik sa kanyang mga pamilya. Seryosong sagot niya. Naku, Gomer, delikado mag-isa. Samahan ka na lang namin. Wika ni Emil. Huwag niyo akong lalahanin dahil kayang-kaya ko ang sarili ko. Isa pa, ako naman ang may kasalanan kaya sige na. Umalis na kayo. Utos niya sa mga ito. Nang matigas pa mga ito at ayaw umalis, ngunit pinilit pa rin niya
Nang makalayo na mga ito, ay sa kanya hinipa ng medalyon. Kailangan niya si Lolo Mitok upang mabilis siyang mahanap ang kanyang kaibigan. Ano na naman iyon, Gomer? Lolo Mitok, pagpaumanhin niyo po. Ngunit kailangan ko ang inyong tulong. Bakit? Nawawala ang aking kaibigan at alam ko na isang katulad mo ang kumuha sa kanya sa isang masukal na kagubatan na aming nadaanan. Tulungan mo po ako, Lolo. Halika, samahan mo ko. Hanapin natin kung saang teritoryo siya napadpad. Wika ng matanda. Mula sa malayo ay kitang-kita nila ang kasukalan ng gubat. Ngunit laking gulat ni Gomer nang unti-unting naging tila isang syudad ang lugar nang nasa malapitan na sila. Ano ito, Lolo? Tahimik ka lang. Ipinapakita ko lang sa iyo ang magandang tahanan ng mga engkanto sa lugar na ito. Pero nasaan na ang mga naglalaki ang punong kahoy? Nasaan ang masusukal na paanan ng gubat? Madalas naming nadaanan. Huwag mo nga munang hanapin yon. Ang hanapin mo sa lugar na ito ay ang kaibigan mo. Halika, sasamahan kitang mahanap siya. Hindi na siya nagsalita pa at sumunod na rin sa nilalakaran ng matanda. Wala siyang makitang mga puno maliban sa mga magkukulay na bulaklak. Sobrang liwanag lang lugar at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil kanina habang dumadaan sila dito ay sobrang dilim ng lugar. Sa ngayon ay nagtataasa na ang mga gusali. May mga nilalang na parot pa rito at tila walang pakialam sa kung sino ang nakakasalamuha. Natunayan ay may manakasalubong sila, ngunit abala ang mga ito. Sa kani-kanila mga kausap, at tila walang pakialam sa iba. Tulasan mo ang iyong paningin upang makita mo agad ang iyong hinahanap. Oo, Lolo. Ang hirap nga dahil ang daming narito. Ang iba ay parang totoo ring tao na katulad ko. Punan niya. Anong parang tao? Totoong tao talaga sila. Sumama lang sa katulad kong engkanto para mamasyal. Ang iba ay para magkasintahan. Madalas naman talaga ay pinapasyal ng mga engkanto ang mga tao dito sa aming mundo. Akala ng mga tao ay panaginip lang ang lahat. Ang hindi nila alam ay totoong nangyari na sa kanila. Kwento ng matanda. May narinig nga akong ganyan, Lolo eh. Si Istong kaya. Sana kaya ang lalaking iyon? Ngunit hindi pa man nakasagot ang matanda ay may namataan na siyang isang pamilyar na tindig ng tao. Ika, Lolo. Nandito si Istong. Wika ni Gomer. Mabilis siyang nilapitan ng dalawang nilalang na nakatalikod. At tila kay sayang nag-uusap. Nakakbay ang babae sa lalaki. Hindi siya nagkakamali. Si Istong ito base pa lang sa damit na suot nito. Istong! Tawag niya. Nang lumingon ito ay biglang nabuhay ang kanyang pag-asa. Hindi na siya sisihin pa ng pamilya nito. Anong kailangan mo? Tanong ng babae. Sa'yo, ay wala akong kailangan. Ngunit sa aking kaibigan ay mayroon. May asawa siya kaya wag mo siyang tangkain pang kunin. Matapang yung sagot dito. Hinarap ni Lolo Mitok ang babae. May sinabi dito. Hindi yun naintindihan ng Gomer ngunit wari niya. May binabalaan ito ng matanda. Pagkatapos ay hinawakan ng matanda ang ulo ni Istong. Sa isang iglap lang ay tila nag-iba ang kilos ng kanyang kaibigan. Maya-maya lang. Anong lugar ito, Gomer? Nasaan tayo? Tanong nito sa kanya. Nang lingunin siya nito. Magsasalita na siya nang may makita pa siyang isang kilala at pamilyar na mukha. Istong, tignan mo. Si Lukran yan, di ba?
Tanong niya sabay turo sa lalaki mula sa di kalayuan. Napatingin dito si Istong. Oo, siya nga. Bakit nga tayo nandito? Lungsod na ba to? Ang ganda naman. Grabing pag-unlad ng ating lungsod at napakalinis. Lungsod ito ngunit hindi ng mga tao, kundi mga engkanto. At ikaw, marupok ka. Paano na lang kung hindi kayo magkaibigan ni Gomer? Malamang dito ka na tuluyang maninirahan. Wika ni Lolo Mitok. Doon lang niya naalala ang lahat. Bigla niyang naalala ang kanyang mga magulang. Gomer, uwi na tayo. Baka hinahanap na ako ng nanay ko. Wika nito. Buti at naalala mo ang pamilya mo. Samantalang kanina para kang baliw na hindi pinayagan na kausapin ng babae. Iyan tuloy. Kumuntikan ka ng madali. Tao lang, marupok din. Sana huwag nang umabot to kay nanay ha. Lagot ako kung nagkataon. Pakiusap nito sa kanya. Sa isang kondisyon. Sabat ni Lolo Mitok. Ano po yun, Lolo? Tanong ni Gomer sa matandang engkanto. Hindi niyo pwedeng ikwento kahit kanino ang tungkol sa mundo namin. Mas lalong ang tungkol sa aming mga engkanto. Maliwanag ba yon? Mas mainam nga yatang alam ni Lalo para hindi na sila magkakaingin at magkakalbo ng mga kagubatan. Wika ni Gomer. May mga gubat at punong kahoy naman na ayaw naming tirahan. Kaya ayos lang iyang mga kaingin na yan. Kailangan din ng mga tao magtanim ng kanilang pagkain. Paano naman po namin malaman kung walang nakatara sa gubat, Lolo Mitok? Pag sobrang mainit, walang tubig ang lugar at maliliit lang ang mga puno. Hindi kami nagtatangkang manirahan sa ganyang bagay. Lalo na kung malapit sa mga tao o mas mainam na sabihin malapit sa maraming tao o mataong lugar. Sadyang lumalayo kami kapag ganyan. Kwento nito. Mangulang si Istong. Hindi na nagtagal ang kanilang usapan. Dahil may nabuti na rin ng matanda na makaalis sa lugar na iyon at bumalik kung saan siya nakatara. Ngunit sinisiguro din ito na makauwi sila agad ng ligtas. Pagpikit nila ng kanilang mata, ay nagbilang ng hanggang 5 ang matanda. Laking pagtataka ni Istong ng pagdilat niya ng kanyang mga mata ay nasa bahay na sila nila Istong. Paano nangyari ito? Tanong ni Istong. Pumasok ka na sa loob dahil tiyak na naghihintay na ang iyong pamilya. Utos ni Gomer. Nagpasalamat ito sa kanya. Hiniling din niya kay Gomer na sana ay maging sekreto na lamang ang nangyari sa kanya. Oo, pero sa susunod, isipin mo lagi na una sa lahat ay ang iyong pamilya. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang sekreto mo sa akin. Anya rito. Nang makapasok na ito sa bahay nito, ay tsaka lang din siya tumalikod para umuwi na rin. May kalayuan din ang kanilang bahay kaya iniisip niya na sana ay may kapangyarihan din siya na katulad kay Lolo Mitok. Bigla ring sumagi sa kanyang utak na sana tumalab din sa kanya ang mutya ng ipo-ipo. Na kung gaano ito kabilis, ay ganon din siya. Nang makarating agad siya sa bahay. Ilang sandali pa ay ramdam niyang tila pinubuhat ang kanyang mga paa. Unti-unti ay nililipad na siya ng hangin. Sobrang bilis na tila ba isang direksyon lang. Ang hangin na may dala sa kanya. Diyan ay patungo sa bahay. Napagtanto niyang ang iniisip niyang sana maging katulad siya ng isang ipo-ipo ay naging isang mabisa. Wala pang 10 minuto ay narating na agad niya ang bakuran ng kanilang bahay.
Ayos to ah. Magamit nga ito lagi. Anya. Diretso siyang pumasok sa loob ng bahay. At dahil gutom siya ay sa kusina muna siya tumambay. Maingat niyang binuksan ng kaldero upang hindi makalika ng ingay. Nagtalakan na naman siya ng nanay niya. Oras na magising ito. Sobrang lalim na ng gabi. Tiyak na nanaginip na ang mga ito. Inabukasan ay maaga siyang nagising. Kailangan maging kondisyon ang kanyang tandang. Pangatlong araw na ng laban ito at matatawag na rin itong ganadores dahil sa sunod-sunod na pagkamanalo nito. Hindi niya hayaang hindi tatalab ang kanyang plano sa ama ni Lalin. Narinig niyang binigyan na naman ito ng malaking halaga ng pera ni Lucran na isa palang engkanto. Kaya naman pala duda siya sa katauhan ng binata. Napaisip din siya na kaya pala hindi kakitaan ng linya sa ilalim ng ilong nito at kakaiba ang kulay ng mga mata. Ngunit hindi siya papayag na matuloy ang balak nito. Alam niyang may balak ang nagkukunwaring tao na iyon. Madalhin si Lalin sa mundo ng mga engkanto. Kaya pala naikwento ni Lalin na lagi itong may masamang panaginip dahil kagagawa ng binata. Hindi ka magtatagumpay, Lucran. Ilalaban ko ang pag-ibig ko kay Lalin. Wika niya sa kanyang sarili. Abala siya sa kanyang alaga nang sabay-sabay na dumating ang kanyang mga kaibigan. Buti na iuwi mo pala itong si Istong. Bungad ni Lando na nasa labas pa lang ang mga ito ng bakuran. Pinuntahan niyo agad ang bahay niya. Buti naman. Anging reaksyon niya. Saan ba galing ang taong ito? Tanong naman ni Dante. Doon lang, nakatulog sa ilalim ng punong balete. Sagot niya. Nako, buti na lang hindi na engkanto. Sabat ni Emil. Nako, huwag na natin pagpag-usapan ng bagay na yan. Kung mabuti pa ay tulungan niyo muna akong punuin ang aming mga igiba ng tubig. Sa ganun ay mapaaga tayo at mailaban natin si Tudling kahit pa sa 3 laban. Wika niya. Sigurado ka ba? Tanong ni Lando. Oo naman. Kung pwede lang 5, edi 5 laban. Magpapasikat itong si Tudling sa ama ni Lalin. At dahil walang bilib sa akin si Mang Domeng, tiyak na sa kalaban siya pupusta. Ubusin ko lang naman ang pera na bigay sa kanya ni Lucran. Matapos ay syempre, babalik ko rin sa kanya para sa akin na siya may utang na loob. Kapag ganoon ay madali na akong makabuelo kay Lalin. Hindi na siya magiging hadlang pa. Kunting tayaan na lang din at siguradong makaipon ako ng sapat na pera. Pagkakasalan ko si Lalin. At bonggang kasalan ang ibibigay ko sa kanya. Litanya niya. Tahimik lang na nakikinig ang kanyang mga barkada. Tula sa mga ito ang nagbigay ng reaksyon. Ano ba? Nakikinig ba kayo sa akin? Mukha naman kasi akong tanga na nagsasalita mag-isa. Tapos walang may nakikinig. Reklamo niya. Kasi naman Gomer, para nang makaming nakikinig ng radyo niyan. Yung mga pantasyang ganap ba? Abay walang ganyan sa totoong buhay ha. Saan ka naman nakakita ng tandang na laging panalo? Ano itong tandang mo? Immortal? Hindi siya makasagot sa naging reaksyon ni Lando. Tsaka lang din siya naisip iyon. Mukhang imposible nga yung mangyari. Naisip niya na sana hindi na lang siya nagsalita pa ng kanyang mga balak sa buhay. Lalo na para nga namang panaginip ang kanyang kunikwento sa mga ito. Sige na, tulungan niyo na lang ako magigip. Hayaan niyo na ako mangarap. Libre lang naman yun, di ba? Bawi niya sa mga ito. Mabilis na puno lahat ng kanyang ikiban. Maaga silang nakapaglakbay patungo sa Barrio El Cuago at maagang napalaban si Tudling
Saktong naroon nga ang ama ni Lalin na si Mang Doming. Ayon kay Lalin, ay sa bayan ito laging nagpupunta dahil sobra itong lulong sa sabong. Malaking logro ang tinatayaan nito, kaya malakihan din ang talo. Yabado tayo sa manok ni Gomer. Wika ng iilang Kristo. O, liyabado tayo. Segunda ng iba. Tablado na agad para malaking panalo. Wika naman ng isang matanda. Logro 11 kami. Sabat ng iba. Isa-isa lang. Lapit kayo sa akin at magpalista para walang dayaan. Wika ni Mang Kanar. Pasulyap-sulyap si Mang Doming sa grupo ni Gomer. May pang-uuyamang paraan ng pagtitig nito. Laga rin itong nakatitig sa kanyang alagang tandang. Sa tagal ko ng pagiging sabongero, alam na alam ko ang kalidad ng tandang na mananalo sa sabong. Hindi pipitsuging tandang gaya ng talisayin na yan. Pang-aasar nito. Nakita kasi nito ang tandang na ilalaban dito. Halatang malusog at talagang alaga. Kung makapagsalita, akala mo naman eksperto at laging panalo. Ilogi namang talo. Bulong ni Dante. Nakita nito ang pagkibot ng bibig ng binata. Kaya nagtanong ito kung ano ang binubulong. Mabilis namang umiling ang binata. Nung magsimula na ang laban, ay matikas na nakatayo si Mang Doming sa mismong harapan nila Gomer. Kung mas tayo para itong may-ari ng tandang na kalaban ni Tudling. Pagkabitiw pa lang ay halatang tihado na ang kalaban. Sobrang taas ng lipad ni Tudling. Nahihirapan ang kalaban na makipagpantay dito. Walang kupas talagang tandang mag-Gomer. Talagang lagi tayong panalo nito. Laging ganito ang laban. Sigaw ng isang Kristo, pumananaya sa likod. Malawak ang ngiti ni Gomer sa labi. Sa pangatlong pagkakataon na hindi pa rin siya ipinahiya ng kanyang alaga. Walang kwenta. Lipad ng lipad. Apakayabang na tandang. Kasing yabang ng may-ari. Wika ni Mang Doming na nakaikis pa ang mga kamay sa dibdib nito. Hindi yon pinansin ni Gomer. Nagkunwari siyang walang narinig. Hindi siya papatol sa ama ng babae na kanyang tinatangi. Malaki pa rin ang respeto niya rito. Kaya nag-focus lamang siya sa kanyang tandang. Sa isang iglap lang ay bagsak agad ang kalaban. Bumaw ng tari ni Tudling sa kalaban. Sa lalim ng sugat ay nangisay ang kalaban ng ilang segundo lang at pagkatapos ay hindi na gumalaw. Maging si Lando na nanonood sa nakatihayang tandang na wala ng buhay ay naistatwa rin. Hindi ito nakakorap sa bilis ng pangyayari. Ay dako, dinaya ba? May pandaraya ba? Tanong nito na indilipat ang kanyang mga kamay sa bewang. Kanina pa ko kayo Mang Doming. Sa harapan ko naman, hindi ba? May nakita ka bang pandaraya? Tanong ni Lando na hindi na makatais dito. Hindi ito sumagot bagos ay tinapunan lang nito ng matalim na titig si Lando. Napangising kabayo na lamang si Lando at tumalikod na upang hindi na mapatulan pa ang kaharap. Ubos biyaya kaya ganyan na lang kung magalit ka sa amin Mang Doming. Hirit pa ni Lando nung makalapit kay Mang Doming ng kaunti. Umipila na lahat ng Kristo na panalo sa kanilang pusta. Wala kang pakialam. Pera ko yon. Singhal nito. Pera mo yon. Galing kay Lokra na manliligaw ng iyong anak. Ang aasar ni Lando. Siniko ito ni Gomer. Binulungan na wag ng asarin pa ito. Baka hindi na sila makakapasok sa bahay nito. Pinagpahinga mo na nila si Tudling. Sa susunod na laban ay ito na naman ang sasabak. Pumunta mo na sila sa pwesto kung saan ay may kapihan. Niliba rin ni Gomer ang lahat ng kanyang barkada.
Yayamanin itong si Gomer. Abay ganadores na itong tandang niya. Una ng tendera na sokin nila sa kape. Hindi naman mayaman manang Tisay, grabe ka naman. Sagot ni Gomer. Nasa gilid niya si Mang Doming na kanina pa nakapesto at humihigo pa rin ng kape. Mang Doming, inumin tayo mamaya. Libre kita. Alok ni Gomer. Suluhin mo. Singhal nito. Sungit ah. Alam mo kung sinong mayaman. Wala namang pera. Talo pa sa sabong. Wika ni Lando. Dati pa ay mainit talaga ang ulo nito kay Mang Doming. Ngayon ito ang pinapakitang ugali kay Gomer. Na tila ba minamaliit ang kanilang kaibigan. Sa maikling salita, tagapagtanggol ito ni Gomer. Gagalit na sana si Mang Doming nang biglang nilapag ni Gomer ang maraming pera sa harap nito. Ano to? Tanong ni Mang Doming kay Gomer. Pera po, bigay ko sa iyo Mang Doming. Tumaya ka pa. Baka sakaling mananalo ka na sa pagkakataong ito. Wika ni Gomer. Utang ba to? Tanong ni Mang Doming. Oo. Biglang sabat ni Lando. Isasabayin pa ito ngunit biglang inawat ni Gomer. Lando, lumayo ka nga ng konti sa amin. Nasisirang diskarte ko sa iyo eh. Doon ka na muna sa unahan, sige na. Utos ni Gomer. Bubulong-bulong ito sa hangin habang papalayo. Pasensya na po Mang Doming. Mapang-asar lang talaga ang kaibigan kong iyan. Hinging dispensa niya. Ano itong pera na ito? Pinapautang mo ako? Hindi. Bigay ko yan sa'yo. Yaman ka ba para bigyan mo ako ng ganito karaming pera? Hindi naman po Mang Doming. Lagi lang maswerte sa sabungan. Hindi na ito sumagot pa at palipat-lipat lang ang tingin sa kanya at sa pera. Tila ba nag-aalangan ba itong kunin ang nilapag ng pera sa mesa? Kunin mo na, kunwari ka pa. Anya sa kanyang utak. Mabilis din itong kinuha ni Mang Doming at nilagay sa bulsa. Kapag mananalo ito, ibabalik ko sa iyo agad. Wika nito. Ay, huwag na po Mang Doming. Bigay ko na yan sa iyo. Iyon na yan. Wika niya. Wala itong reaksyon. Hinayaan lang din niya. Wala itong paalam na umalis na at babalik na sa sabungan. Hindi na rin iyon pinansin pa ni Gomer. Pagkatapos magkape humingi siya ng kaunting tubig sa tendera. Pagkatapos ay lumayo ng konti sa mga kasamahan, bitbit ang tandang na si Tudling. Dinukot niya ang mutya ng ipo-ipo na nasa kanyang bulsa. Maingat niyang binuklat ang pulang tela kung saan nakabalot ang mutya. Pagkatapos ay inilagay iyon sa tubig. Binabad niya ng ilang minuto. Pagkatapos ay kinuha niya ang uyong muli at binalot pabalik sa pulang tela at itinago sa bulsa. Ang tubig na ginamit niyang pambabad sa mutya ay binuhos niya sa dalawang pakpak ni Tudling at sa mga paa nito. Ano yan? Biglang tanong ni Emil mula sa kanya, mula sa likuran. Nakakagulat ka naman Emil. Ano ba? Kinokondisyon ko itong si Tudling. Ilalaban natin ito mamaya. Tinawanan lang siya ni Emil sa kanyang reaksyon. Bumalik sila sa sabungan at muling ibinigay sa mananari ang alaga. Siksika ng mga Kristong ang gustong magpalista ng kanilang logro laban sa kanyang tandang. Si Mang Doming ay pasilyap-sulyap lang sa kanya. Mukhang may kailangan na naman. Nang hindi na ito magkatiis, ay lumapit na ito sa kanya. Gomer, Bulong nito. Ano po yun Mang Doming? meron ulit ako ng pera. Namalas ako ngayon eh. Talo lahat ng perang bigay mo. Ganon ba? Ito sa'yo na. Sabay abot ng malaking halaga ng pera. Malapad na naman ang ngiti nito. Nang isabak muli ang kanyang tandang,
ay sa kabila na naman ito pumusta. Wala itong tiwala sa tandang niya. Ngunit hinayaan pa rin niya ito. Mas malaking talo, mas maganda. Sa pagkakataong iyon ay muli na namang nananalo ang manok ni Gomer. Malaking pera na naman ang kanyang napanalunan. At malaking pera rin ang nawala kay Mang Domeng. Inabutan na naman niya ito ng pera bago tuluyang umuwi. Kasama ang mga barkada bitbit ang malaking panalo at mga bihag. Bago siya tuluyang umalis ay nagpaalam na siya kay Mang Domeng. Nabibisita siya kay Lalin sa gabing iyon. Walang problema, Gomer. Lagi namang bukas ang pintuan ng bahay para sa'yo. Alam mo naman yon. Nakangising wika nito. Biglang lumuwag ang dibdib ni Gomer. Sabi na nga ba niyang pera lang ang katapat ng ama ni Lalin. Kinagabihan ay nagkasabay na namang muli sila ni Lokran. Mas nauna naman ito sa kanya. Ngunit pinapasok pa rin siya ni Mang Domeng at ng asawa nito. Pagpasok niya ay wala sa sariling napatingin siya kay Lokran. Nagtama ang kanilang paningin at sobrang sama ng titig nito sa kanya. Hindi siya nagpatinag. Biglang naisip niyang natuklasan niya tungkol dito. Sumagi rin sa kanyang isip na subukan ito kung talagang mabisa. Humingi siya ng asin kay Mang Domeng. Halos pabulong iyon sa hina ng boses. Pagkatapos ay lumapit siya ng kaunti kay Lokran. Kunwari ay natisod siya at natapon ng asin sa dibdib ni Lokran. Naghuhumiyaw ito sa hapde habang umuusok ang natamaan ng asin. Biglang nag-iba ang anyo ng binata. Naging nakakatakot na halimaw. Nabigla at natakot ang lahat sa loob ng bahay. Mabuti na lang at tulog na ang lahat ng nakababatang kapatid ni Lalin. Hindi na mga ito nasaksihan ang nakakahilakbot na pangyayari. Nagkubli sa likod ni Gomer si Lalin sa sobrang takot. Hindi makatiis sa init ng asin ang engkantong si Lokran. Kaya bigla itong naging itim na usok na unti-unting natunaw sa kinaroroonan. Natulala si Mang Domeng at ang asawa nito. Ang tagal ding pinapasok nila sa bahay ang binatang iyon. Hindi nila alam na isa pala itong engkanto. Kung ako sa inyo, ay lumipat na lang po kayo sa ibang baryo kung saan mas maraming bahay at may malapit na kapitbahay. Ngayong alam niyo na ang katauhan ni Lokran, ay tiyak ko kung hindi niya titigilan si Lalin hanggang sumadala niya sa kanilang mundo. So istyo ni Gomer. Inalabutan at natakot ang mag-asawa. Ilang metro lang ang layo ng kanilang bahay sa baryo at maraming masukal na daanan ang kanilang madadaanan bago marating ang bahay. Kaya sila doon nakatira ay dahil malapit sa bukarin na sinasaka ni Mang Domeng. Bigay pa iyon ng kanyang yumaong lolo at lola. Kung gusto nyo ay may kubo kami sa harap ng aming bahay. Pwede mo na kayong makituloy hanggat hindi pa tayo makakahanap o makapagpatayo ng bago. Ako na po ang bahala sa gustusin sakaling magpapatayo na kayo ng bahay sa baryo. Litanya niya. Napakabait mo, Gomer. Hindi pagsisisihan ni Lalin sakaling ikaw ang mapili niyang pakasalan. Wika ng ina ng dalaga. Di ba mahal mo naman talaga si Lalin? Tanong ni Mang Domeng. Siyempre po. Hindi ako magpakahirap na suungan itong lugar niyo kung hindi ko mahal ang anak niyo. Kung ganoon, ay pakasalan mo na siya bago pa may gagawing masama sa kanya ang engkantong iyon. Talaga, Mang Domeng, hindi ako tatanggi. Kung gusto niyo po ay agara na. Pero bukas na bukas ay lilikas na kayo sa lugar na to. Tutulungan ko kayong magligpit ngayon. Dito na rin ako magpapalipas ng gabi upang mabantayan kayo. Wika ni Gomer. Sobrang nagpasalamat sa kanyang mag-asawa. Maging si Lalay na iniligtas niya sa kamay ng engkanto. Balak pa naman ng kanyang ama na pakasalan na iyon dahil mapera. Yun pala,
ay hindi ito ordinaryong nilalang. Kinabukasan nga ay maaga nilang hinakot ang mga gamit nila Lalen. Nagulat man ang kanyang mabungangang ina ay hindi naman ito tutol sa pagtira ng buong pamilya sa kanilang kubo. Lalo na't nalaman nito ang totoong kwento kung bakit napalipat ng biglaan ang pamilya. Masaya rin ito dahil naging magaan ang buhay nito. Dahil sobrang sipag maglinis ni Lalen at ng ina nito. Maging ang tambak na labahin ay si Lalen na ang umako. Ay, sobra-sobra naman kasipagan iyan, Lalen. Nakakahiya sa iyo. Magpahinga ka na lang muna. Utos ni Aling Nieves sa dalaga. Bagaan ang loob nito sa dalaga. Tanggap nito ang dalaga para kay Gomer. At kahit sinong babae naman basta mahal ng anak nitong si Gomer, ay tatanggapin pa rin ang ginang. Isang gabi at araw ng Biyernes. Matutulog na sana sila nang biglang tila inikutan ng buhawi ang paligid ng bakuran nila Gomer. Iisip niya agad si Lokran. Wala nang ibang nilalang na pwedeng may balak na masama sa kanila, kundi ito lang. Ilang sandali pa ay narinig niyang nagsisigaw si Mang Domeng. Agad siyang bumaba ng bahay at pinuntahan ng kubo. Kayang-kaya niyang harapin ang engkantong ito gamit ang kanyang anting-anting. Ako si Lokran sa taklay niyang anting-anting ng puting engkanto. Kaya hindi siya natatakot na harapin ito. At para hindi na siya mahihirapan pa, ahinipan niya ang medalyon. Ilang sandali lang ay lumitaw na sa kanyang harapan ng matandang engkanto. Alam ko na ang kailangan mo. May nararamdaman akong enerhiya ng itim na engkanto. Wika nito. Tama kayo, Lolo Mitok. Patingi sana ako ng tulong para mataboy ang elementong ito. Anya. Huwag mo nang alalahanin. Pumasok ka na sa loob. Simula ngayon ay wala nang manggagambalang elemento sa buhay niyo. Ako na ang bahala. Wika nito. Pumasok siya sa loob ng bahay. Biglang lumakas ang hangin na tila ba na may mito sa lakas. Paano may paparating na bagyo? Ngunit sa isang iglap lang ay naging tahimik ang buong paligid. Nabagtanto ni Gomer na wala ng mga enerhiya ng elemento na nakapaligid. Lumipas sa mga taon, napayapa at magandang daloy ng kanilang pamumuhay. Naikasal na rin sila ni Lalen at ang mutya na bigay ni Lolo Mitok sa kanya ay alagang-alaga niya na gaya ng pangako niya sa matanda. Hanggang sa ang mga barkada at pinsan niya man ang nag-asawa. Ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang samahan kahit may kanya-kanya na silang pamilya. Wakas. Ayaw mo pa rin magising ha?